Update sa assistance ng DSWD sa mga apektado ng Mayon Ashfall at cash relief payout para sa mga PUV drivers. Ating tatalakayin kasama si Regional Director Norman Laurio ng Department of Social Welfare and Development Region 5. RD Laurio, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Yes po, magandang tanghali Sir Joshua. Magandang tanghali po sa inyong mga nunod at sa ating mga kababayan dito po sa ating bansa. Okay. RD, para po dito sa Mayon affected residents, ano na po ang pinakahuling update natin sa pamamahagi ng relief assistance? Ilang pamilya na po sa inyong datos ang nabigyan ng tulong sa ngayon? Halos yung 70,000 po na mga apektadong pamilya ay nabigyan na po natin ng food and non-food items. Hindi pa po kasama na po dyan yung emergency cash transfer na ibinigay po mismo ng ating aktibong secretary na si Secretary Rex Gatchalian noong nakaraang linggo, bago pa man lumana itong pag-aalburuto ni Mayon, yung pagbuganga ng usok. At umabot na po tayo sa 147 million and 70,000 na po ng mga pamilya ang apektado dito. Ngayon, sa utos po ng ating mahal na secretary na si Rex Gatchalian, alinsunod na rin sa instruction ng ating mahal na Pangulong President Ferdinand R. Marcos Jr., isasagawa na po yung ating payout naman para sa ating mga magsasaka sa susunod na linggo. Uumpisa po ito sa Lunes hanggang Miyerkules. Alam naman po natin na ito pong ating mga magsasaka, napanood po natin sa television at sa mga reports mula po sa ating mga concerned government agencies, ay talagang sadyang naapektuhan itong pagbuganga, itong usok at PDC mula sa Mayon Volcano. So, kaya naman po ay inihanda na po ng DSWD itong 65 million. In fact, kahapon po ay na-download na po ito from the central office dito sa regional office. Naghahanda na po kami ng isasagawang payout sa susunod na linggo sa araw po ng Lunes, Martes at Miyerkules. Para po ito sa mga apektadong farmers po natin, Sir Joshua. Okay, RD, sa pag-iikot mo dyan sa apektado nga po ng Ashfall, kumusta po ang moral? Kapwa nung ating mga kababayan, kapwa po yung mga nasa evacuation centers, maging yung ating mga kababayan na naapektuhan yung kanilang kabuhayan. Kumusta po ba? Yung mga nasa evacuation centers po ba gusto na umuwi? At yung mga kababayan po natin na ibang apektado? Actually po, kagaya po ng sinabi ko po sa inyo kanina, binisita po niya yung ating mga evacuees, lalong-lalo na yung ating tent city, doon po sa may bayan po ng Malilipot. Very resilient po ang ating mga kapwa Bicolano dito. Alam naman po nila, sila po yung mga nakatira sa 6-kilometer danger zone. Ay alam naman po nila na hanggang nag-aalburuto po si Mayon, ay payapa po sila at panatag ang kanilang loob dahil po tuloy-tuloy naman po ang suporta ng ating DSWD, yung ating lokal na pamahalaan at iba pang mga concerned government agencies po natin. So, sanay na po yung ating mga kababayan dito, dito po sa Mayon Volcano Unrest. Alright. At paano nyo naman po tinitiyak, RD, na tuloy-tuloy ang supply ng relief goods, lalo na kung sakasakali man, huwag naman sana magtatagal pa ang pananatili ng mga evacuees sa ating mga evacuation centers? Alam po ninyo, may naka-stockpile po tayo na food packs dito po sa mga regional warehouses po natin. Ang kagandahan po dito, blessing in disguise, itong Mayon Volcano po ay andito po sa lalawigan ng Albay. Andito po yung malalaking regional warehouse po natin. So may naka-imbak po tayo na more than 300,000 na family food packs. Hindi pa po kasama dyan yung ating mga food and non-food items, yung ating mga hygiene kits. Mayroon po tayong ready-to-eat food at iba pang mga pagkain po dito po sa ating mga warehouse. At yan po ay nakahanda. Hindi lamang po kasi mag-aalburuto ng Mayon ang ating pinaghahandaan. Alam naman po natin, kagaya po nito, may papasok na naman po na low pressure area, may papasok po na bagyo. Yan din po ay nakahanda po tayo at pinaghahandaan po ng ating DSWD. Yan po mismo ang patuloy na minomonitor sa atin ng ating aktibo at butihing secretary na si Secretary Rex Gatchalian. Okay. Sir Joshua. Okay, RD, at isa nga po, ilan nga po sa mga sobrang naapektuhan din dito sa Ashfall ay yung ating mga PUV drivers dyan. Kaugnay po nung cash relief para sa kanila, kumusta na po ang payout ng ayuda at ilan na pong benepisyaryo nakatanggap sa inyo pong datos? Opo, simula po kahapon ay nagsimula na po ang ating payout para po sa mga PUG drivers natin. Batay po sa ating talaan, ipi-payout po natin ang more than 4,000 plus na mga driver po natin sa pampublikong mga
jeepney natin. Nagsimula po ito kahapon at tuloy-tuloy po ito. Nakatutok po tayo dito sa Albay at sa iba pang lalawigan ng ating kabigulan. So hanggang makover po itong 4,000 plus na mga PUJ drivers natin, ay ito tinutuloy po natin yung ating payout. Kasama na po natin dito yung ating mga personnel and development workers from the assistance to individuals in crisis situation of program. Okay. Sir Joshua. At RD, para po masiguro na lahat ay makatatanggap ng tulong, paano nyo po sinisiguro o tinitiyak na maayos at transparent ang payout system para po maiwasan din yung duplication o aberya sa pamamahagi ng cash aid? Alam po ninyo, bago pa man po isinagawa natin yung payout, kahit pa yung mga payout po natin sa TODA drivers natin, mahigpit po at patuloy po yung ating koordinasyon sa ating mga local government units dun sa TODA drivers natin. Dito po sa PUJ drivers, ay patuloy po tayo nakikipag-coordinate. Noong pang mga nakalipas na linggo, nakikipag-usap na po tayo sa LTFRB at sa iba pang mga involved na agencies para po dito sa payout sa mga jeepney drivers po natin. So may ang nagpe-payout po mismo ay yung ating mga personnel from the DSWD, katuwang din po natin yung ating mga LTFRB personnel. So nagtutulungan po kami para po mabigyan at mabigyan ng kaukulang asistensya yung ating mga driver ng mga pampasaherong jeepney po. Okay. Kumusta naman, RD, yung maliban po sa mga jeepney drivers, kumusta po yung mga paghahanda ninyo para naman po sa rollout ng cash assistance para po sa transport at delivery drivers na nakatakda po sa May 13? Opo, yun, alam niyo naman po dito sa DSWD, andito po lahat ng mga social services po natin. Sinasagawa po natin ngayon yung payout para sa mga drivers, pero nag-aanda na rin po tayo ng payout naman sa mga delivery drivers po natin sa nagaganapin nga itong sa darating na May 30. So lahat po yan ay talagang pinagtutuunan po natin ng mansin dahil yan po ang utos mismo ng ating Butihing Secretary as established naman ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So pinag-aandaan po yan, involved po dito yung mga concerned government agencies. Ang objective po natin ito ay talagang mabigyan po ang lahat ng mga drivers po natin na batid naman natin na nakakaranas din ng krisis. At ito ay ginagawa natin upang maibsan ang kanilang nararanasang krisis dahil nga dito sa pagsirit ng presyo naman ng ating produktong petrolyo. Sir Okay. Joshua. At pakipaliwanag din po, RD, nilimitahan po sa humigit kumulang 10,000 benepisyaryo kada araw ang payout. Paano po makatutulong yung staggered scheduling para po maiwasan ang siksikan at masiguro nga po maayos at smooth yung magiging distribution? Alam po ninyo, ang kagandahan po dito, sabi kagaya po ng sinabi ko kanina, nakikipagtulungan po tayo sa ating mga local government units. Kagaya po dito sa isinasagawang payout po natin sa mga PUJ drivers. Ang mga venue po na kinuha po natin ay yung mga venue na talagang presko at convenient at may mga upuan po tayo nakahanda, mga logistical support na ibinibigay sa atin ng mga local government unit upang maiwasan po natin yung siksikan, maiwasan po natin yung mahabang pila. Alam niyo naman po dito sa Bicol Region ay talagang nagtutulungan po tayo dito. Ang kagandahan po dito ay buhay na buhay po dito yung bayanihan na kaugalian po natin. So pagdating sa mga bagay na ito, lahat po ng mga concerned government agencies ay nagtutulong-tulong po tayo. Alright, mensahe nyo na lang po para sa mga apektadong residente ng Albay at sa mga PUV drivers na umaasa po sa tulong ng pamahalaan. RD, go ahead. Opo, at unang-una po, maraming salamat po Sir Joshua sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa atin upang malaman po ng ating mga kababayan ang ginagawa po natin, lalong-lalo na po sa mga ibang apektadong individual, pamilya, dito po sa pag-alburuto ni Mayon. Huwag po kayo mag-alala. Ang ating pong ahensya ay may sapat po na pagkain, food and non-food items. May mga cash assistance po tayong ibinibigay sa pamamagitan po ng ating emergency cash transfer sa ating mga PUJ drivers. Hanggat andyan po yung DSWD, sumunod po tayo sa mga requirements po na itinatagda ng ating kagawaran at yung LTFRB. Huwag po kayo mag-alala, lahat po yan, makukover po kayo dito po sa sinasagawa nating payout, Sir Joshua.
Maraming salamat po sa inyong oras at sa update, Regional Director Norman Laurio ng DSWD Region 5. Thank you po.